Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos sa kalakhang lupain ng China, na ang tawag ng mga kababayan sa Hong Kong at Taiwan ay panloob na lupain. Nang dumating ang Diyos mula sa itaas, tungo sa lupa, walang sino man sa langit at lupa ang nakaalam tungkol dito, sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng pagbabalik ng Diyos sa isang lingid na paraan. Mahabang panahon na siyang gumagawa at namumuhay sa katawang tao, datapwat walang sino man ang nakaalam nito. Hanggang sa araw na ito, walang sino man ang nakakakilala rito. Marahil ito ay mananatiling isang walang hanggang palaisipan. Sa panahong ito, ang pagdating ng Diyos sa laman ay hindi isang bagay na kahit sino ay may kakayahang mabatid. Gaano man kalaki at kamakapangyarihan ang gawain ng Espiritu, nananatiling kalmado ang Diyos, hindi kailanman ipinagkakanulo ang sarili niya. Maaaring sabihin ng isa na ang yugtong ito ng kanyang gawain ay parang nagaganap sa makalangit na kinasasaklawan. Kahit na ito ay ganap na halata sa lahat ng tao, walang sino man ang nakakakilala rito. Kapag tinapos ng Diyos ang yugtong ito ng kanyang gawain, magigising ang lahat mula sa kanilang mahabang panaginip at babaligtarin ang kanilang nakaraang pag-uugali. Natatandaan ko nang minsang sabihin ng Diyos na ang pagdating sa laman sa oras na ito ay parang tulad ng pagbagsak sa lungga ng isang tigre. Ang ibig sabihin nito ay dahil sa ikot na ito ng gawain ng Diyos ay ang pagdating ng Diyos sa laman at pagkapanganak sa tinatahanang lugar ng malaking pulang dragon. Ang kanyang pagparito sa lupa sa panahong ito ay may kasama pang mas matitinding mga panganib. Ang kinakaharap niya ay mga kutsilyo at mga baril at mga garote. Ang kinakaharap niya ay tukso. Ang kinakaharap niya ay maraming tao na may nakamamatay na mga tingin. Nakikipagsapalaran siyang mapatay anumang sandali. Dumating nga ang Diyos na may puot. Gayunpaman, dumating siya upang gawin ang gawain ng pagpeperpekto na nangangahulugan na gawin ang ikalawang bahagi ng kanyang gawain na nagpapatuloy pagkatapos ng gawain ng pagtubos. Para sa kapakanan ng yugtong ito ng kanyang gawain, inilaan ng Diyos ang sukdulang pagpapahalaga at pag-iingat at gumagamit ng bawat maiisip na mga paraan upang maiwasan ang mga pag-atake ng tukso, mapagkumbabang itinatago ang kanyang sarili at hindi kailanman ipinapasikat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsagip ng tao mula sa krus, kinukumpleto lamang ni Jesus ang gawain ng pagtubos. Hindi siya gumagawa ng gawaing pagpeperpekto. Kaya, kalahati lamang ng gawain ng Diyos ang ginagawa. Ang pagtatapos ng gawain ng pagtubos ay kalahati lamang ng kanyang buong plano. Sa pag-uumpisa ng bagong kapanahunan at pagtatapos ng luma, ang Diyos Ama ay nagsimulang pag-isipan ang ikalawang bahagi ng kanyang gawain at nagsimulang paghandaan ito. Noong nakaraan, maaaring hindi nahulaan ang pagkakatawang taong ito
sa huling mga araw at sa gayon naglatag ito ng isang pundasyon para higit pang mailihim ang pagdating ngayon ng Diyos sa laman. Sa pagsapit ng bukang liwayway, hindi nalalaman ng sino man na parito ang Diyos sa lupa at sinimulan ang kanyang buhay sa laman. Hindi alam ng mga tao ang sandaling ito. Siguro, lahat sila ay mahimbing na natutulog. Marahil, maraming nagbabantay na gising ang naghihintay. At marahil, marami ang nagdarasal ng tahimik sa Diyos sa langit. Gayunman, sa gitna ng lahat nitong maraming mga tao, wala ni isang nakakaalam na ang Diyos ay dumating na sa lupa. Gumawa ang Diyos ng papaganito, nang sa gayon mas maayos na maisakatuparan ang kanyang gawain at makamit ang mas mahusay na mga resulta, at upang maiwasan din ang maraming mga tukso. Sa pagkagising ng tao sa mahimbing na pagkakaidlip, ang gawain ng Diyos ay matagal nang natapos at siya'y aalis na, dadalhin sa pagtatapos ang kanyang buhay ng paglilibot at pansamantalang pagtigil sa lupa. Dahil ang gawain ng Diyos ay nangangailangan na ang Diyos ay kumilos at magsalita ng personal. At dahil walang paraan ang tao upang makatulong, tiniis ng Diyos ang matinding sakit upang pumarito sa lupa at gawin niya mismo ang gawain. Hindi kayang humalili ng tao para sa gawain ng Diyos. Sa makatuwid, nakipagsapalaran sa mga panganib ang Diyos ng ilang libong beses na mas matindi kaysa roon sa kapanahunan ng biyaya upang bumaba sa kung saan ang malaking pulang dragon ay nananahan upang gawin ang kanyang sariling gawain, upang ibuhos ang lahat ng kanyang pag-iisip at pangangalaga sa pagtubos sa grupo ng naghihirap na mga taong ito. Pagtubos sa grupong ito ng mga taong nasadlak sa tambak ng basura. Kahit na walang nakakaalam sa pag-iral ng Diyos, hindi nababalisa ang Diyos dahil ito ay malaking kapakinabangan sa gawain ng Diyos. Napakabangis na masama ang bawat isa, kaya paanong matitiis ng kahit na sino ang pag-iral ng Diyos? Iyon ang dahilan kung bakit laging tahimik ang Diyos sa lupa. Kahit gaano kalabis ang kalupitan ng tao, hindi dinidibdib ng Diyos ang alinman dito, kundi patuloy lamang siya sa paggawa ng kailangang gawain upang matupad ang masigit na atas na ibinigay sa Kanya ng Ama sa langit. Sino sa inyo ang nakakakilala ng kagandahan ng Diyos? Sino ang nagpapakita ng higit na pagsasaalang-alang sa pasanin ng Diyos Ama kaysa sa ginagawa ng Kanyang anak? Sino ang may kakayahang maunawaan ang kalooban ng Diyos Ama? Madalas na nababalisa sa langit ang Espiritu ng Diyos Ama, at ang Kanyang anak sa lupa ay madalas nananalangin para sa kalooban ng Diyos Ama. Lubhang nababahala ang Kanyang puso. Mayroon bang kahit sino na nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos Ama para sa Kanyang anak? Mayroon bang kahit sino na nakakaalam kung paano nangungulila ang sinisintang anak sa Diyos Ama?
napupunit sa pagitan ng langit at lupa. Ang dalawa ay patuloy na tinititigan ang bawat isa mula sa malayo, magkaagapay sa espiritu. O sangkatauhan, kailan kayo magiging mapagbigay sa puso ng Diyos? Kailan ninyo mauunawaan ang intensyon ng Diyos? Palaging umaasa ang Ama at Anak sa isa't isa. Bakit kung gayon, dapat silang maghiwalay, isa sa langit sa itaas at isa sa lupa sa ibaba? Minamahal ng Ama ang kanyang anak, gaya ng pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Bakit kung gayon dapat siyang maghintay ng may gayong pag-asam at manabik ng may gayong pagkabalisa? Kahit hindi sila nagkahiwalay ng matagal, mayroon bang kahit sino na nakakaalam na ang Ama ay lubhang nababalisa na nagnanasa sa loob ng maraming mga araw at gabi at nananabik sa mabilis na pagbalik ng kanyang minamahal na anak? Nagmamasid siya, nakaupo siya sa katahimikan, naghihintay siya. Ang lahat ng ito ay para sa mabilis na pagbalik ng kanyang minamahal na anak. Kailan kaya niya muling makakasama ang anak na naglilibot sa lupa? Kahit na minsang nagsama, magsasama sila sa walang hanggan. Paano niya matitiis ang libu-libong mga araw at gabi ng paghihiwalay? Ang isa sa langit sa itaas at isa sa lupa sa ibaba. Ang 10,000 taon sa lupa ay gaya ng libu-libong taon sa langit. Paanong hindi mag-aalala ang Diyos Ama kapag pumaparito ang Diyos sa lupa? Nararanasan niya ang maraming mga pagbabago ng mundo ng tao, kagaya ng nararanasan ng tao. Ang Diyos mismo ay walang sala, kaya bakit hahayaang magdusa ang Diyos ng parehong sakit gaya ng tao? Hindi nakapagtataka na ang Diyos Ama ay nangungulila ng marubdob sa kanyang anak. Sino ang maaaring makaunawa sa puso ng Diyos? Binibigyan ng Diyos ang tao ng sobra. Paano magagawa ng tao na bayaran ng sapat ang puso ng Diyos? Datapwat, ang ibinibigay ng tao sa Diyos ay masyadong maliit. Paanong hindi mag-aalala sa makatuwid ang Diyos?